Patuloy na umiinit ang usapin sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, kasabay ng mga tanong ng publiko. Nananatili pa bang nakatuon ang Senado sa paglilingkod sa bayan o mas nangingibabaw na ang politika? Makakasama sa programa sina Broadcast Executive Romel Miranda, Attorney Antonio Ligon, Prof. Eric Daniel de Torres at political analyst na si Dr. Dennis Coronacion. Narito ang pasilip sa episode ngayong gabi sa The PH Insider on TV. What reforms or changes do you think the Senate needs to regain public trust and credibility? Short term or long term? Ay qualified magtrabaho, pero hindi po lahat qualified po mamuno. I think the Senate presidency is a special office that deserves the best among the 24 senators. Sino yung pinaka-politically neutral? Ang hirap kasi ang usapin ngayon, kahit sinong piliin mo sa both camps, merong masasabi at masasabi kasi ang perception na ng tao, meron silang interest na kailangang protektahan. May comedy, may action, may drama. So, ang tao, bagamat nai-entertain, natatawa tayo, ang malungkot dito, the joke is on us. Tama yung mga sinabi yung dahilan, parang mas iniisip nila yung kanilang political branding, image, at saka yung mag-viral. Nasa law school ako, sinabi sa amin ng professor namin, kung magiging trial lawyer kami, if you are strong on facts, pound on the facts. If you are strong in law, pound on the law. If you're weak on both facts and the law, pound on the table. Ang daming nag-react. Alam na. Hindi natin sinasabing hindi importante yung impeachment. No? Sinasabi natin is paano babalansihin at yung responsibilidad ng ating mga mambabatas of both chambers na mabalansin na may impeachment pero dinidinig pa rin din yung problema ng mga pangkaraniwang tao at mga Pilipino. Alam mo talaga na yung pagtrato sa Senado nagiging komedya. Nakakalungkot yun. Kasi isang institusyon yan, ginagastusan natin ng milyon o bilyon na pera na galing sa tax natin. Pagkatapos, ang trabaho, siguro sasabihin na iba, at least napapatawa kayo. Yun na nga, napapatawa tayo. Pero at the end of the day, tayo ang katatawa-tawa bilang isang bansa. Or hayaan natin, I think tayo po bilang mga responsableng tao o mamamayan ng bansa na to, hindi po tayo dapat may attitude na hayaan lang po natin. Hindi pwede. Ito po yung gusto natin prioritize nila. Hindi po yung drama, hindi po yung mga side issues, kundi yung pong problema ng bansa. Ang democracy, will of the majority. Plain and simple, yung will of majority dito, nabibili at binibili. Ang problema, yung majority, nagpapabili. Kaya, ang nangyayari, tama, ikukonek mo ngayon doon sa sinabi kanina, you deserve the government. Common sentiment among us is that we are frustrated and disappointed with the current Senate leadership. Ang tanong ko ngayon dito, which I think is relevant, dapat bang mag-resign o magkaroon ng Senate coup o hayaan na lang natin? Sino gusto Sino sumagot? gusto mo una? Yung abogado mo. Ang kabuuan ng mait na talakayan mamayang alas 8 ng gabi bago ang inabangang PCSO Lotto Jackpot Bearing Games na magsisimula naman ng alas 9 ng gabi.